call the roll of members for nominal voting immediately. If they agree, they will vote yes. If they do not agree, they will vote no. The actions of Rep. Barzaga bring contempt, discredit, and disrepute to the name of the House of Representatives. I wholeheartedly accept the decision of the committee, but I maintain my stance that President Marcos must be held accountable for his crimes. Too many people have died and too much money was plundered. Kabayan, matapos ang nangyaring kaguluhan kahapon sa Kamara kung saan ay tila pinagkaisahan ng 249 na kongresista ang kapwa nila mambabatas na si Kiko Barzaga upang suspindihin ng 60 days at walang matatanggap na sahod. Lalong naging mainit ang tensyon matapos pumalaga ang ilang kongresman na kaalyado ni Barzaga at sinabi nilang hindi makatwiran ang ginawa nila sa kapwa nila kongresista na pinupuna lang ang mga katiwalian ng kasalukuyang administrasyon ni PBBM. Ito ang inuna ng Kongreso at parang lang walang mali sa ginagawa ng isa sa ating kasamahan at tayo mismo ay ngayon sumisira sa imahe ng Kongreso. Mahiya naman tayo. Hindi na nakapagtimpi ang higit 200 kongresista. Pinatawan siya ng 60 araw na suspensyon. Kinatigan ng 249 ng mga kongresista ang rekomendasyon ng House Ethics Committee na suspendihin ang self-proclaimed Congress Miao. 5 ang tumutol habang 11 ang nag-abstain bumoto. Ayon sa House Ethics Committee, guilty si Barzaga sa anilay disorderly behavior sa paglabag nito sa rules ng Kamara at maging sa Code of Conduct and Ethical Standards ng mga lingkod bayan. Walang sahod at allowances na makukuha si Barzaga sa panahon ng suspensyon. Bawal din siyang umattend sa mga sesyon. Inatasan din ng komite si Barzaga na i-delete ang lahat ng social media posts na sakop o binanggit sa ethics complaint laban sa kanya. The actions of Rep. Barzaga bring contempt, discredit, and disrepute to the name of the House of Representatives. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama natin panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Grupong Bayan, planong sampahan ng panibagong reklamong impeachment si Vice President Sara Duterte. Cavite Congressman Kiko Barzaga, hindi raw babaguhin ang asal sa social media na dahilan ng kanyang suspensyon. Barzaga, may plano nga bang maghain ng impeachment case laban kay PBBM? Vice President Sara Duterte, balik ng Netherlands ngayon para bisitahin ang ama ilang araw matapos ibasura ng ICC ang apela ni Digong para sa interim release. Mga kabayan, ito breaking news. Inirekomenda ng House Ethics Committee ang 60 days o 60 araw na suspensyon kay Barzaga at wala itong matatanggap na sahod habang siya ay suspendido. Samantala ayon kay Barzaga, tinatanggap niya ang naging rekomendasyon ng komite, ngunit dapat pa rin aniyang managot si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Si Barzaga ay binasahan ng complaint na inihain laban sa kanya sa umano'y act of misconduct. Samantala, ito po, panuorin natin at pakinggan itong si Congressman Libiste kung saan ay ipinagtanggol niya ang kanyang kakosa na si Barzaga. Pero dahil questionable para sa akin na minadali natin itong desisyon dahil ngayong hapon lang natin nakuha ang committee report na ito at si Congressman Barzaga lang ang sinampahan ng kaso ng Committee on Ethics. Ang boto ko ay no, lalo na dahil inuuna natin ang kaso niya kaysa sa mga mas seryosong isyong kinakaharap ng isa sa mga kasamahan natin. Isang kapwa kong Batanggenyo na nandito ngayon na bumoto sa kaso ni Congressman Barzaga. Hindi ba nakakahiya maging miyembro ng Kongreso dahil parang naging normal na meron tayong isang kasamahan na inakusahan na nagbayad para sa mahigit 100 billion pesos ng mga kontrata sa DPWH? Para bang tinatanggap natin na normal lang magkaroon ng kasamahan na iniugnay sa pagnanakaw ng bilyong-bilyong piso na hindi iniimbestigahan na ng Committee on Ethics, Public Works o Infracom, samantalang inuunan natin ang kaso ni Congressman Barzaga, habang hindi man lang natin pinaglalaanan ng masusing atensyon ang mas mabigat na aligasyon, lumalabas na parang okay lang magnakaw sa Kongreso. Nakatala na sa kasaysayan na sa gitna ng matinding kontrobersiya sa korupsyon, ito ang inuna ng Kongreso
at parang lang walang mali sa ginagawa ng isa sa ating kasamahan at tayo mismo ay ngayon sumisira sa imahe ng Kongreso. Mahiya naman tayo. Matatapos na ang one-year ban sa paghahain ng panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa February 5. Kaya ang grupong Bayan, pinaplano na ang paghahain ng panibagong impeachment complaint. Isa pa sa pinag-aaralan ng grupo ang naunang desisyon ng Korte Suprema sa pagpapatigil ng impeachment at pagdedeklara nito bilang unconstitutional. Hinihintay pa nila ang resulta ng apela nila sa desisyong ito ng SC. As you know, maraming dinagdag na mga condition ang Supreme Court. Medyo mas mahirap na ngayon mag-file ng impeachment. Most likely, magpa-file po tayo ng impeachment ulit. Kasi bitin yung nangyari, hindi natuloy sa trial. Noong December 2024, mga mambabatas mula sa Makabayan Bloc ang nag-endorso ng ikalawang impeachment complaint laban kay VP Sara. Isa lang ang naging basihan nila rito at yan ay ang betrayal of public trust dahil sa umano'y maling paglustay sa 612 million pesos na confidential funds ng OVP at DepEd. Pero sa ika-4 na impeachment complaint, 7 grounds ang inendorso ng 215 na kongresista. Yan ang ipinadala ng Kamara sa Senado. Bukod sa issue sa confidential funds, pinagbasehan din sa paghahain ang pagbabanta noon ni VP Sara kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Wala pang bagong tugon dyan ang kampo ng Vice Presidente. Pero kanina, flinex ni VP Sara ang mga nagawa at ang aniyay good governance ng kanyang opisina. Ang OVP ay laging handa sa panahon ng krisis. Ang ating determinasyon na maglingkod ay sinasabayan ng dedikasyon sa good governance at operational excellence. Sa gitna ng problema ng bansa sa korupsyon, kasama raw ang bise na susugpo rito. Tuloy-tuloy daw ang kanilang trabaho. Mga kababayan, patuloy tayong lalaban sa kasakiman ng mga iilang mataas na opisyal ng ating pamahalaan. Ganyan din naman ang gustong mangyari ng palasyo, ang matuldukan ang korupsyon. Pero kahit pareho ng layunin, imposible raw na maging close sina VP Sara at Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Uy, excuse me, hindi ko best friend. Hindi ko best friend si Claire Castro. Wala akong best friend na ganyan mag-isip. Totoo naman, admitted na hindi kami pwede maging best friends. Kasi hindi rin ganun ako mag-isip. At hindi rin po ako corrupt. Wala akong confidential funds. Muli namang binisita ni Vice President Sara Duterte ang amang si Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague sa the Netherlands. Pero hindi raw nila pinag-uusapan ang pagbasura ng International Criminal Court sa apela niyang pansamantalang kalayaan. Hindi na raw na-i-open ni VP Sara ang issue. Pero maganda raw ang naging pag-uusap nila tungkol sa politika. Nagpasalamat naman si Duterte sa patuloy na suporta ng ilang mga Pinoy sa dating Pangulo. Nakakarating daw ang lahat ng mensahe nila sa kanya. Biyernes nga nang ibasura ng ICC ang apela ng dating Pangulo dahil nananatili umanong maimpluwensya si Duterte. Kaya posible raw na iwasan niya ang pagharap sa mga kaso laban sa kanya. About sa pamilya, pero sa politics, ano nangyayari? Thank you for coming and showing your support to President Duterte. Natanggap niya daw lahat ng messages niyo, na tanggap niya rin ang mga prayers ninyo. 200 kongresista nagpasuspinde kay Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga ng 60 araw. Sinisira na raw kasi niya ang imahe ng Kamara sa publiko dahil sa mga patutsyada dito online. Pero may mga mambabatas naman ang tutol dahil may mas mahalaga pa raw na isyung dapat pagtuunan ng pansin. Pero hindi na nakapagtimpi ang higit 200 kongresista. Pinatawan siya ng 60 araw na suspensyon. Call the roll of members for nominal voting immediately. If they agree, they will vote yes. If they do not agree, they will vote no. Kinatigan ng 249 ng mga kongresista ang rekomendasyon ng House Ethics Committee na suspendihin ang self-proclaimed Congress Miao. 5 ang tumutol habang 11 ang nag-abstain bumoto.
Ayon sa House Ethics Committee, guilty si Barzaga sa anilay disorderly behavior sa paglabag nito sa rules ng Kamara at maging sa Code of Conduct and Ethical Standards ng mga lingkod bayan. Walang sahod at allowances na makukuha si Barzaga sa panahon ng suspensyon. Bawal din siyang umattend sa mga sesyon. Inatasan din ng komite si Barzaga na i-delete ang lahat ng social media posts na sakop o binanggit sa ethics complaint laban sa kanya. The actions of Rep. Barzaga bring contempt, discredit, and disrepute to the name of the House of Representatives. Bago pa man ang botohan, tila tanggap na ni Barzaga ang magiging hatol ng plenaryo. Pero may pahabol pa siyang sundot laban sa administrasyon bago tuluyang suspindihin. I wholeheartedly accept the decision of the committee, but I maintain my stance that President Marcos must be held accountable for his crimes. Too many people have died and too much money was plundered. Pero bago pa man matapos ang kanyang speech, pinatayan na siya ng mikropono. Whatever punishment may fall upon me and others who stand against this president who has lost his constitutional mandate when President Marcos leaves Malacanang.